hanggang 25. 0021. Sa kabutihang palad, mabilis nang umiti si Tita Jiang at nagtanong, Yefan, bumalik ka na. Miss na siya ay nagmamalasakit sa iyo at tinawag ka. Bakit ka bumaba nang walang sinasabi? Narinig ito ni Yefan. Kumurap, ano? May pakialam si Qingzhou sa akin. Tita Jiang, huwag mo akong kulitin, pinalayas niya lang ako kagabi. Totoo, hindi alam ni Miss ang background mo, kaya pagkatapos kong sabihin sa kanya, natural na mauunawaan niya ang iyong mabuting hangarin. Nais ni Tita Jiang na mabilis silang magkasundo. Sa wakas ay naunawaan na ni Yefan, at naisip niya, ang batang babae na ito ay may pusong tofu, kaya hindi na niya kailangan pang umalis. Makalipas ang mahigit isang oras, bumaba si Feng Yueying at nagpaalam kay Tia Jiang sa kusina. Si Yefan ay nanunood ng TV, at nang makita niyang lalabas na ang babae, mabilis siyang sumunod. Ying-ying, Ying-ying, makinig ka sa paliwanag ko. Pinigilan ni Yefan si Feng Yueying at pinigilan siyang pumunta sa garahe. Si Feng Yueying ay mukhang walang pakialam at bumantong hininga, ano ang gusto mong sabihin? Hindi ito ang iniisip mo, kami ni Qingzhou ay. Gusto lang sabihin ni Yefan ang totoo, ngunit mali ito. Hindi ba yun neglect ng laman ng kontrata? Paano mo ipinaliwanag kay Su Qingzhou? Nanatiling tahimik si Feng Yueying, ngunit isang makitid na ngiti ang dahan-daang lumitaw sa kanyang mukha. Naramdaman ni Yefan na may mali at nagtaka, Ying-ying, alam mo na ba? Binigyan ni Feng Yueying ng puting tingin si Yefan, gusto mo akong sorpresahin, di ba? May itatago, alam ng buong kumpanya kapag papasok ka sa trabaho sa Lunes. Ngayon, hanggang kailan ka magtatago? Si Yefan ay may nalilitong ekspresyon, ano ang nangyari? Sa sandaling ito, bumaba si Su Qingzhou at malamig na sumigaw, Yefan. Halika sa aking pag-aaral. Tinapik ni Feng Yueying si Yefan sa balikat, halika, Yetesok, tinawag ka ng amo. Espesyal na katulong. Si Yefan ay halos umiyak sa kanyang puso, ano ba ito? Tumingin si Feng Yueying sa relo ng ginang sa kanyang kamay at nag-aalalang sinabi, kailangan kong pumunta kaagad sa high-speed rail station. Sinabi sa akin ni President Su na pumunta kaagad sa business trip. Iyon lang muna. See you at the company. Bye. Natapos magsalita si Feng Yueying, pagkatapos ngumiti ni Yan Ran, pumunta siya sa garahe. Nalilito, tahimik na umakyat si Yefan at pumasok sa study. Matapos isara ang pinto ng study, kinamot ni Yefan ang kanyang buhok, Qingzhou, ano ang sinabi mo kay Sister Yueying? Umupo si Su Qingzhou sa likod ng mesa, nagpiprint ng ilang materyales, at mahinang sumagot, sinabi ko sa kanya, nakilala kita noong nasa orphanage ako, at kamakailan lang ay nakilala ko. Dahil wala kang trabaho, kinuha kita bilang aking espesyal na katulong. Dahil napakahirap ng iyong lugar, at walang tao sa bahay na tutulong kay Tia Jiang sa pagtatrabaho, kaya hayaan mo na kayong manirahan dito. Napaawang sandali ang bibig ni Yefan, naniniwala siya dito. Si Feng Yueying ay ang aking senior na kapatid sa kolehiyo. Walang duda sa kanyang kakayahan sa trabaho at katapatan, maliban na siya ay matalino sa kanyang trabaho. Ang buhay ay medyo simple. Hanggat ang sasabihin ko ay hindi masyadong mapangahas, paniniwalaan niya ito, halatang kilala ni Su Qingzhou ang karakter ni Feng Yueying. Hindi komportable si Yefan, hindi mo ba ginamit ang tiwala niya sa iyo para linlangan siya? Paano kung nagsinungaling ako sa kanya? Gusto mo bang malaman ng buong kumpanya na fake boyfriends and girlfriends tayo? You want to make this relationship impossible. Tsaka nagsinungaling ako sa kanya, anong kinalaman mo? Ano ang magagawa ko sa kanya? Anong kawalan? Retorikong tanong ni Su Qingzhou. Hindi nakaimik si Yefan. Ngayon lang niya naramdaman na ang babaeng ito ay malamig sa labas at mainit sa loob, pero ngayon ay pakiramdam niya ay walang awa. Sa halip na magmalasakit sa iba, dapat ikaw mismo ang lumagda sa kontratang ito. Iniabot ni Su Qingzhou ang isang dokumento kay Yefan. Sinulyapan ito ni Yefan, at ito pala ay pansamantalang kontrata sa paggawa, gusto mo ba talaga akong maging isang espesyal na katulong? Nasabi ko na sa senior ko, so natural I have to honor it, tsaka, baka delikado kung saan man pumunta ngayon, at medyo safe pumunta sa company namin. Bago ka nagsinungaling sa akin bilang isang tutor, ngunit ngayon ako ay isang tabero, alam ng Diyos na gagawin mo ito muli. Ano ang ginagawa mong part-time job? Ako. Tinawagan ka ngayon, at nag-aatubili kang sagutin ito, kaya manatili ka sa kumpanya ng masunurin, maiiwasan mo ang mga problema, at kailangan mong hanapin ka sa buong mundo. Puno pa rin ng intensidad ang malamig na mga mata ni Su Qingzhou. Hindi nasisiyahan. Nahihiyang tinapik ni Yefan ang likod ng kanyang ulo, at nakangiting sinabi, Qingzhou, may gagawin talaga ako sa umaga. Hindi maginhawang kunin. Tinapik ni Su Qingzhou ang mesa at itinuro ang kontrata, ayaw kong marinig ang paliwanag mo. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo, pirmahan mo ang kontrata, ngayon din. Gulat na gulat sa aura ng babaeng presidente, mabilis na kinuha ni Yefan ang panulat, ngunit pagkatapos na isipin na mali ito, umiling siya at sinabing, hindi ko rin alam kung ano ang magagawa ko kapag sumali ako sa kumpanya. Kung hindi ako papasok sa kumpanya, ito ay mabubunyag.
Ang buwan ng sweldo ay 50,000. Pipirmahan ko. Ibigay ito kay Su Qingzhou. 50,000 sa isang buwan, 150,000 tatlong buwan, ang susi ay magiging libre kapag katapos ng 3 buwan, ang perang ito ay hindi gagawin sa walang kabuluhan. Si Su Qingzhou ay nagpakita ng pagkabigo sa kanyang mga mata, ang lalaking ito ay nasa mabuting kalagayan, may kakayahang umangkop, at marunong magsalita ng Pranses. Maaaring siya ay isang talento kung sanayin siya ng kaunti, ngunit ang kanyang mga pagkukulang ay halata din, at napakadaling mabili ng pera. Mr. Su, simula ngayon. Ako ang iyong espesyal na katulong, nagtatrabaho bilang isang kasintahan ng pribado. Masayang sumaludo rin si Ye Fan. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Su Qingzhou, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang sweldo ng aking assistant ay nagsisimula sa 100,000 sa isang buwan. Ah, manloloko ka ba? Biglang naramdaman ni Ye Fan na dumudugo si Heart. Marahan na sumangot si Su Qingzhou, kinuha ang kontrata, at tumingin sa kanya na may kaunting pang-aalipusta, upang makitungo sa isang taong tulad mo na hindi nagsasabi ng totoo, ito ay tinatawag na tit for tat, maging tapat sa akin sa hinaharap. Ang parusa para sa liquidated damage ay 1,000,000. Naramdaman ni Ye Fan na madilim ang kanyang mga mata, at talagang minamaliit niya ang paraan ng babaeng ito. Kinabukasan, gusto ni Ye Fan na pumunta sa isang komunidad para ayusin ang air conditioner, ngunit pinigilan siya ni Su Qingzhou. Napilitan siyang basahin ang impormasyon ng kumpanya sa bahay, at hayaan muna siyang maging pamilyar sa pangunahing operasyon at sitwasyon ng kumpanya. Walang pagpipilian si Ye Fan, pumirma na siya ng 2 kontrata ng prostitution, at sa nakalipas na 3 buwan, kailangan niyang makinig sa utos ng kasintahan ng boss na ito. Sa gabi, naalala ni Ye Fan na ang bisikleta ay nasa lumang apartment pa rin, kaya dinala niya ang bisikleta sa Belo County. Pero ayoko, kasi mukhang masyadong makaluma ang sasakyan na ito, at maraming lugar ang kinakalawang, baka walang may gusto sa kalye, at pinahinto ito ng security guard pagpasok nito sa gate. Salamat kay Tita Jiang na pumunta doon at nakakita ng isang tunay na kakilala ng sambahayan, hiniling niyang iuwi ang sasakyan. Si Su Qingzhou, na nakarinig tungkol dito, ay muling napuno ng galit. Ni hindi niya alam kung paano lumaki ang utak ng lalaking ito. Ano ang higit sa 100 piraso na naibenta bilang scrap iron? Walang pakialam si Ye Fan. Mahigit 1 taon na siyang nakasakay sa sasakyan o binili sa flea market. May nararamdaman siya para dito. Noong Lunes ng umaga, opisyal na pumasok si Ye Fan sa trabaho sa unang pagkakataon. Isinuot ang isang set ng mga kamiseta at pantalon na ibinigay sa kanya ni Su Qingzhou, itinali ang isang kurbata, at natapakan ang mga leather na sapatos, nagsuot siya ng ganoon. Hindi alam ni Su Qingzhou kung saan niya nakuha ang driver's license na ito, at direktang ginawang driver si Ye Fan. Hindi napigilan ni Ye Fan na mapabuntong hininga, ang pera ay maaaring magpatakbo ng isang multo sa Hilingen, at ngayong napakahirap na ng lisensya sa pagmamaneho, si Su Qingzhou ay makakakuha sa kanya ng kopya kung gusto niya. Ang pagkakaiba ay talagang hindi isang bituin. Nagmamaneho ng itim na Lexus 570 sa City Hub sa umaga, hinawakan ni Ye Fan ang manibela at hindi napigil ang humikab. Ang bilis ay hindi kasing bilis ng kanyang maliit na sirang bisikleta. Nakatingin sa rearview mirror, nakaupo sa likod si Su Qingzhou at nagtatrabaho sa isang Apple laptop. Parang walang formal meeting. Si Su Qingzhou ay nakasuot ng medyo casual, mapusyaw na asul na off-the-shoulder na damit ngayon. Ang kanyang itim na buhok na may alampay ay nagpaputi at kulay rosa sa kanyang balat. Ang puting pleated na palda sa ibaba ay umabot lamang sa mga tuhod, na nagpapakita ng isang pares ng puti at malajade na guya, na walang kaunting kapintasan. Paanong ang proporsyon ng katawan ng babaeng ito ay napaka-perpekto, at paanong ang balat na ito ay napakaselan. Ba! Bumusina ang sasakyan mula sa likod. Sumimangot si Su Qingzhou, itinaas ang kanyang ulo, at nagkataong may nakita siyang pares ng may kulay na mga mata na nakatingin sa kanya mula sa rearview mirror sa kanyang harapan. Ye Fan, anong tinitingin-tingin mo? Ang berdeng ilaw. Nagmamadaling pinaandar ni Ye Fan ang sasakyan, namumula ang kanyang mukha, at ang 2 minutong pulang ilaw ay lumipas sa isang kisap mata. Masyado siyang nabighani dito. Anong tinitignan mo kanina? Si Su Qingzhou ay may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Kabanata 0022 Pagpupulong sa umaga ng kumpanya. 0022. Wala akong pinanood, bumangon ako ng maaga at natulog. Nagkunwari si Ye Fan na walang nangyari. Saglit na hinamak ni Su Qingzhou, kinagat ang kanyang mga pilak ng ngipin, at binasa, isang sinungaling na puno ng kasinungalingan, isang maramo na tandang bakal, sakam sa pera at mapagnanasa, pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang tao, maaari ka bang maging mabuti? Si Ye Fan daw ay walang kwenta, syempre tumanggi siya, nangangatwiran, sino ang nagsabi niyan? Nagsinungaling ako sa iyo tungkol sa isang bagay, pero nasaan ako? Pera, sino ang hindi gusto? At dahil lalaki ako, gusto kong makakita ng magagandang babae. Dare to argue. Hindi ko nabanggit ang iyong bisikleta kahapon, tingnan mo kung ano yun. Sabi ni Su Qingzhou, at kumuha ng bag sa likurang upuan ng kotse, sa loob na kahangahangang nasa harapan.
Ang mga damit na pinalitan ni Yefan sa garahe ilang araw na ang nakalipas ay nasa kotse at nakalimutang haburin. Ni ayaw mong itapon ang mga basurang damit na ito, at hiniling mo kay Tita Jang na labhan at plantsahin ito para sa iyo. Hindi ka ba matigas ang ulo? Pati ang mga damit mo sa trabaho, ibibigay ko sa iyo, mayroon ka bang mukha para pabulaanan ako? Su Qingzhou ibinalik niya ang bag sa likurang upuan, dahil sa takot na baka may kakaibang amoy ang mga lumang damit, at habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagagalit. Bulong ni Yefan sa loob-loob, napakagandang babae, talagang bastos magsalita, at hindi niya iniisip na isuot ang mga lumang damit na iyon sa trabaho, hindi mo ba hiniling na isuot ang mga bagong damit na ito? Pero hindi siya naglakas loob na magsalita ng sobra, kung tutuusin, walang dahilan para makipag-usap sa mga babae. Pagdating nila sa Jinxiu Building, pinaandar ni Yefan ang kotse sa underground garage at ipinarada ito sa espesyal na parking space para sa presidente. Bago bumaba ng kotse, sinabi ni Su Qingzhou nang may babala, tandaan ang dalawang kinakailangan sa kumpanya. Alam ko, tawagin mo si President Su, huwag mong ipahalata ang relasyon natin, gumawa si Yefan ng okay na kilos. Pagkatapos ng kumpirmasyon, bumaba ang dalawa sa sasakyan, at ilang hakbang lang, ito ay isang espesyal na VIP elevator na ginagamit ng senior management ng kumpanya. Maagang naghihintay doon ang isang babaeng white-collar worker, 25 o 6 lang ang itsura, nakasuot ng itim na OL na uniforme, puting kamiseta, at silver round-rimmed na salamin. Dala ng babaeng white-collar worker ang kanyang portfolio, at nang makita niyang paparating si Su Qingzhou, agad niyang niyuko ang kanyang ulo ng may paggalang, magandang umaga, Pangulong Su. Tumango si Su Qingzhou at ibinalik ang tingin kay Yefan, siya si Chen Ya, ang aking no. Isang special assistant, dapat kang matuto mula sa kanya. Nagmamadaling ngumiti si Yefan at inabot si Chen Ya, hello, my name is Yefan, take care of me. Nag-alinlangan si Chen Ya, at nakipagkamay kay Yefan saglit, ngunit hindi siya nilingon, halatang hindi siya sineseryoso. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, hindi katakataka na ang pagiging no. Isang special assistant ni Su Qingzhou ay talagang malamig. Mabilis na binuksan ni Chen Ya ang isang tablet computer sa kanyang kamay, binuksan ang isang dokumento, at nagulat, Mr. Su, ngayon ay 7, 9, 13, 18, 26, 34. Nang marinig si Chen Ya na nagulat ng isang serye ng higit sa 100 numero, si Yefan ay nalito at hindi alam kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Natahimik si Su Qingzhou, naglakad papunta sa elevator, binuksan ang pinto ng elevator, at pumasok. Sa sandaling pumasok siya sa elevator, ang kilos at ugali ni Su Qingzhou ay naging halatang maseryoso at malamig, at isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi mula sa mga nakatataas ang dumating sa kanya. Hindi napigilan ni Yefan ang paglunok, pumasok ang babaeng ito sa estado ng trabaho, paano siya magiging katulad ng ibang tao, tulad ni Su Qingzhou na nakahiga sa sofa sa bahay, kumakain ng prutas at nanonood ng TV. Susunod, pinindot ni Su Qingzhou ang isang serye ng mga numero sa mga button sa elevator, 7, 9, 13. Nalaman ni Yefan na ang mga numerong ito ay iniulat lahat ni Chen Ya, at lahat sila ay mga palapag. Ang susi ay isang beses lang itong pinakinggan ni Su Qingzhou, at isinulat ang lahat ng numero. Kung gayon, Mr. Su, hindi ba ang opisina mo ay nasa itaas na palapag ng ika-66 na palapag? Bakit mo itinitigil ang napakaraming palapag sa gitna? Nabasa ni Yefan ang impormasyon ng Jinxiu Group, kaya alam niya kung ano ang ginagawa ng bawat palapag. Sinagot siya ni Chen Ya sa gilid sa halip na si Su Qingzhou, ito ang nakagawiyang pagpupulong sa umaga ni Mr. Su. Ang paglutas ng ilang problema habang papunta sa opisina ay maaaring makatipid sa maraming empleyado ng kumpanya ng oras upang tumakbo pataas at pababa at mapabilis ang kahusayan sa opisina. Kakatapos lang magpaliwanag ni Chen Ya, nakarating na ang elevator sa ika-7 palapag. Matapos pindutin ni Chen Ya ang open button ng elevator, nanatiling bukas ang pinto ng elevator. Sa pasukan ng elevator, mayroon ng manager ng investment department na nakasuot ng suit at leather na sapatos, na maagang naghanda at nagbigay ng dokumento kay Su Qingzhou. Mr. Su, ang bagong binuo na hilaw na materyales ng DL Chemical Company ay maaaring palitan ng lumang synthetic rubber technology sa maraming larangan, at lubos na mabawasan ang produksyon ng mga produktong goma sa merkado ng 45%. We held a meeting and unanimously agreed that we should increase the stock of DL Company. Hanggang 4.3%, mabilis na ulat ng manager. Si Su Qingzhou ay nagtagal ng ilang segundo upang malaipat ito, ngunit itinapon niya ang ulat sa labas ng elevator, at malamig na sinabi, ibenta ang lahat ng stock ng DL Company sa aming mga kamay. Natigilan sandali si manager, sa pag-aakalang mali ang narinig niya, President Su, bakit? Ibenta kapag tataas na. Mabagal ang pagbebenta ng mga raw materials nila, kaya malapit nang bumagsak ang stocks nila, kaya ibenta na natin. Nang makita ang manager ay naguguluhan pa rin siya. Nang makita iyon, sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, hindi mo ba nakikita ang mga kamakailang pagbabago ng tauhan sa DL? Nagpadala at nag-recruit ng mas maraming tao ang departamento ng logistic upang pamahalaan ang bodega.
Ano sa palagay mo ang dahilan? Ang manager suddenly realized, kasi nag-overproduce na ang production line nila. Kaya tumaas ang pressure sa warehouse. Ang bait ni Mr. Su. Bakit hindi ko naisip iyon? Bago ang maaaring gumawa ng ilang salita ng pambabula ang manager, iminuwestre ni Su Qingzhou si Chenya sa tabi niya. Naunawaan ni Chenya, agad na isinara ang elevator, at nagpatuloy sa pag-akyat sa ika-9 na palapag. Bumukas ang elevator, sa pagkakataong ito ay isang nasa katanghaliang gulang na babaeng supervisor ang nag-abot ng isang dokumento. Mr. Su, ayaw ng Taihong Group na ilipat ang lupa sa kanluran ng lungsod. Sabi nila kailangan ng karagdagang 20 milyong yuan. Tingnan mo. Walang sinabi si Su Qingzhou, kumuha ng pulang panulat, at nagsulat sa dokumento. Ang susunod na ilang malalaking karakter, magdagdag ng 50 milyon pa. Nang makita ito ng babaeng supervisor, naisip niya kaagad na hindi naintindihan ni Su Qingzhou, President Su, kailangan lang nilang magdagdag ng 20 milyong yuan. Gawin ang sinabi ko, at humingi sa akin ng pangwakas na pag-aproba pagkatapos sumang-ayon ang kabilang partido. Sabi ni Su Qingzhou. Ibinuka ng babaeng supervisor ang kanyang bibig at mukhang blanko, ngunit tumango lamang siya. Muling isinara ang elevator, at si Yefan, na nakatayo sa likod ng babae, ay natulala, Mr. Su, mali ba ang narinig mo? 20 milyon na lang ang kailangan mo, bakit 50 milyon pa ang ibibigay mo? This is 30 million for nothing. Hindi siya pinansin ni Su Qingzhou, dahil nakarating na ang elevator sa ika-13 palapag. Isa pang dokumento ang ibinigay, at pinirmahan muli ni Su Qingzhou ang dokumento sa ilang salita. Sa ganitong paraan, patong-patong, hindi huminto si Su Qingzhou ng higit sa 2 minuto sa bawat layer, at ang bawat desisyon ay lubos na mapagpasyahan, at ang mga executive na ito ay masunuri na tumango kahit na hindi nila ito naiintindihan. Upang isagawa. Para bang matatag silang naniniwala na hanggat sinusunod nila ang mga tagubili ni Su Qingzhou, hinding-hindi sila magkakamali. Para sa dalagang ito sa kanyang 20s, ang middle at senior management ng kumpanya, na nasa edad 30s at 50s, ay nagpakita ng lubos na pagtitiwala. Nakatayo sa likuran, hindi maiwasan ni Yefan na magtaka, napakalakas ba ng batang babae na ito? Dapat mong malaman na ang Splendid Group ay isa sa nangungunang 10 kumpanya sa Huawei at isang kilalang malaking kumpanya sa China. Advertising, disenyo ng engineering at iba pang mga industriyang kasangkot. Sa madaling salita, si Su Qingzhou, bilang Pangulo, ay dapat magkaroon ng ilang pananaliksik sa lahat ng mga industriyang ito upang maplano ang pangkalahatang sitwasyon. Matapos tapusin ang higit sa 100 gawain ng sunod-sunod, halos kalahating oras ang lumipas, sa wakas ay nakarating na rin ang 3 sa ika-66 na palapag. Pagpasok sa isang malaking opisina ng presidente, may mga floor-to-ceiling na tempered glass na bintana sa 3 gilid, at maging ang bulletproof na glass reinforcement. Mula rito, matatanaw mo ang tanawin ng Huahai City, na parabang ang buong lungsod ay nasa ilalim ng iyong mga paa. Ang iba pang mga kasangkapan, maliban sa ilang simpleng berdeng nakapaso na halaman, ay walang espesyal. Ang simple at maayos na mga cool na kulay ay perpektong pinagsama sa ugali ni Su Qingzhou. Umupo si Su Qingzhou sa kanyang upuan, habang si Chenya sa tabi niya ay nagsimulang maglabas ng ilang mga dokumento na kailangan niyang basahin sa umaga, at iniabot ang ilang nakaayos na mga dokumento sa kanyang amo. Si Yefan ay tumabi sa kanya, medyo naiinip, kaya kailangan niyang umupo sa sofa at maglaro ng snake gamit ang kanyang lumang mobile phone. Tumingin si Su Qingzhou sa kanya at sinabing, Chenya, ipakita sa kanya ang impormasyon tungkol sa Taihong Group. Matapos itong marinig ni Chenya, natigilan siya saglit, ngunit agad niyang kinuha ang impormasyon mula sa tablet at ibinigay ito kay Yefan. Para saan ito? Nagtataka si Yefan. Kabanata 0023 108. 0023. Bahagyang sinabi ni Su Qingzhou, hindi ka ba nagtataka, bakit ako gumastos ng dagdag na 30 milyon para bilhin ang lupang iyon? Tumango si Yefan, na talagang ikinagulat niya. Bibigyan kita ng kalahating oras para malaman ang dahilan mula sa mga materyales sa pagsisiyasat ng Taihong Group. Kung malalaman mo, mag-aayos ako ng isang independenteng opisina para sa iyo, sabi ni Su Qingzhou. Nang marinig ito, kumurap si Yefan, independent office. May computer ba doon? Gamit ang isang computer, maaari siyang maglaro, at maaari siyang kumita ng pera sa pamamagitan ng paglalaro. Siyempre meron, sabi ni Su Qingzhou nang may katiyakan. Masayang ngumiti si Yefan, kinuha ang tablet, at mabilis na binaliktad ito. Si Su Qingzhou ay walang pakialam sa kanya. Kapag gusto niyang sumama, makakahanap siya ng di makatuwirang dahilan sa loob ng mahigit 20 minuto. Kahit na hindi masama, kahit si Chenya, na 3 taon na niyang kasama, ay malamang na nalaman lang ang dahilan pagkatapos pumasok sa opisina. Gayunpaman, pagkaraan ng wala pang 5 minuto, gumawa si Yefan ng, "Oh," na tunog. Napaangat ng ulo si Su Qingzhou nang hindi inaasahan, ano ang mali. Sumimangot si Chenya at tumingin, huwag istorbohin ang trabaho ni President Su. Hindi, iwinagayway ni Yefan ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, nakahanap lang ako ng dahilan. Malapit na.
Nagbabala si Su Qingzhou, bibigyan lang kita ng isang pagkakataon, maaari mong pag-isipan ito. Hindi sumang-ayon si Chenya. Sa ganoong kaikling panahon, ang impormasyon ay hindi mabasa, paano posible na mahanap ang pangunahing dahilan? Tumayo si Ye Fan at ibinalik ang tablet kay Chenya, sinabi ni Shi Shiren, mukhang stable ang Taihong Group, pero nakatago talaga ang kanilang capital chain. Kung hindi mabilis na may benta ang lupa, kunin ang pera. Pera, malamang na malugi sila. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Su Qingzhou ang pagpikit, at isang matalim na liwanag ang kumislap. Sa napakaikling panahon, nakita ng taong ito ang nakatagong impormasyon ng capital chain mula sa data. Ang bilis ng pagbabasa lamang ay kamanghamanghang, hindi banggitin ang kakayahan sa pag-unawa. Natigilan din si Chenya, hindi maisip, binasa talaga ng lalaking ito ang impormasyon. Si Ye Fan ay nagpatuloy sa pagsabi ng maayos, Mr. Su, kailangan kong sabihin na ang iyong panlilinlang ay napakatalino. Kung magdagdag ka pa ng 20 milyon, tiyak na ibebenta nila ito kaagad. Gayunpaman, kung magdadagdag ka ng 50 milyon pa, sila ay magiging kainahinala. Bakit? Talaga bang binibili mo ang lupang ito sa mahal na presyo, mayroon ba talagang napakalaking benepisyo na makukuha mula sa lupaing ito? Sa kasong ito, sila ay dapat na nag-aalangan, kung sila ay nakaligtaan ng isang bagay o nakaligtaan ng ilang mahalagang impormasyon. And such a outrageous price, hindi bibilhin ng ibang kumpanya. Kung pabalik-balik ka ng ganito, maaantala nila ang oras ng pagbebenta ng susi. Kapag talagang plano nilang ibenta ang lupa sa iyo sa dagdag na 50 milyong yuan, basta tatanggi ka, mawawalan na sila ng silbi. Matatanggap lang nila ang orihinal na presyo, hindi man lang sila makakakuha ng dagdag na 20 milyon, dahil wala silang oras para maghanap ng ibang mamimili. Nang ipaliwanag ni Ye Fan ang seryeng ito ng mga hinuha, lumiwanag si Su Qingzhou. Bakas sa mga mata niya ang kasiyahan. Gaya ng inaasahan, tama siya. Bagamat medyo malabog at maramo ang lalaking ito, napaka-flexible pa rin ang utak niya. Dapat niyang matutuhan ang mga bagay ng mabilis at linangin ang mga ito ng mabuti. Si Chenya, na nasa tabi niya, ay medyo natulala. Parang minamaliit niya ang bagong katulong na hinahanap ng amo. Tama, paano makakahanap si Su Qingzhou ng hamak bilang katulong? Natural na iniuugnay ni Chenya ang kredito sa amo. Nag-click si Ye Fan sa kanyang dila at bumantong hininga, Mr. Su, kung talagang matagumpay ang iyong paglipat, kapuputan ka ng mga tao ng Taihong Group hanggang sa mamatay, ito ay masyadong masama, ito ay pagkawala ng dugo para sa kanila. Ang mga sundalo ay laging mapanlinlang, at ang mga shopping mall ay parang mga larangan ng digmaan, dahil sila ay sakam muna, hindi nila ako masisisi sa pagiging gaaman. Bukod dito, kung sila ay sapat na matalino, dapat nila akong mahanap agad at pumayag na ibenta ang lupa. Pindutin ang plano ko, mahinahong sabi ni Su Qingzhou. Nagkibit-balikat si Ye Fan at kailangang umamin, Mr. Su, talagang napakatalino mo, at karamihan sa mga tao ay walang maisip na paraan para gawin ang kabaligtaran. Sa tingin ko hindi ka masama, kahit papaano ay mababasa mo ito sa loob ng 5 minuto, nagbigay si Su Qingzhou ng pambihirang papuri. Nang marinig ang papuri, masayang ngumiti si Ye Fan, ngunit kailangan pa rin niyang maging magalang, hindi, normal lang. Haha. Huwag masyadong magpaka-self-righteous, ang ating Presidente Su ay miyembro ng Pars Society. Huwag mong isipin na ang pagiging matalino ay kahanga-hanga. Mayabang na sabi ni Chenya, habang nakataas ang ulo, na parabang sarili niyang kaluwalhatian. Medyo nagulat si Ye Fan nang marinig niya ito, kumurap at sinabing, si Su ay palaging miyembro ng Baoji Club. Tama, 180 ang IQ ng ating President Su, na isang out-and-out henyo. Kung hindi, sa tingin mo, bakit ang mga tao sa kumpanya ay nagtitiwala ng malaki sa kanya? Ang Baojesh, isa sa mga nangungunang organisasyong may mataas na IQ sa mundo, ay sinasabing mayroong mas mababa sa 50 miyembro, at ang threshold para sa pagsali ay hindi bababa sa 175 ik. Ang bawat isa ay isang henyo sa mga henyo. Hindi ka makapasok kung may pera at status ka. At higit pa riyan ang naisip ni Ye Fan. Sa pagkakaalam niya, karamihan sa mga henyo na may IQ na 180 ay kadalasang nakahihigit sa ilang partikular na lugar, gaya ng siyentipikong pananaliksik, paglikha, at negosyo. Ngunit sa parehong oras, ang kanilang mga utak ay may posibilidad na maging katamtaman sa ibang mga lugar, o kahit na mas mahina kaysa sa karaniwang tao. Siyempre, may isa pang posibilidad na ang mga henyo na ito ay magiging sira-sira sa buhay, iyon ay, abnormal, sa mata ng mga ordinaryong tao. Iniisip ang malamig na ugali ni Su Qingzhou sa buhay, ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya, at ang kawalan ng laman sa pag-ibig. Hindi maiwasan ni Ye Fan na maunawaan ng husto. Ang kilos ni Su Qingzhou ay sobrang malamig, binigyan niya si Chenya ng patagilid na tingin, at sinabi sa malamig na boses, huwag mong pag-usapan ang Baoji Club sa hinaharap. Namutla ang mukha ni Chenya, na pagtantong masyado siyang nagsasalita, mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo, at ang kanyang ekspresyon ay labis na kinakabahan. Sa katunayan, alam ng maraming high-level executive sa kumpanya na si Su Qingzhou ay isang bihirang miyembro ng Baoji Club, ngunit lahat ay hindi nang ahas na banggitin ito tuwing weekday.
Dahil daw pinili ng matandang chairman na iuwi si Su Qingzhou, isang disgrasyadong illegitimate na apo. Bukod sa katotohanan na ang apo na ito ay direktang nauugnay, may isa pang punto na ipinakita ni Su Qingzhou noong siya ay bata pa. Maraming mga tao ang nag-iisip na kung ang utak ni Su Qingzhou ay hindi madaling gamitin, siya ay isang bihirang henyo, at maaaring hindi siya makabalik sa pamilyang Su upang kilalanin ang mga kamag-anak, lalo pa ang maging pangulo. Ang ganitong uri ng bagay ay medyo malupit sa isang babae, at maging ang marangal na titulo ng isang miyembro ng Baoji Society ay nagdudulot ng kalungkutan sa kanya. Maaari kang lumabas, Chen Ya, dalhin mo siya sa opisina. Si Su Qingzhou ay halatang masama ang loob. Hindi na makapaghintay si Ye Fan na maglaro sa computer, kaya nauna siyang tumakbo palabas. Matapos sundan si Chen Ya sa isang independenteng opisina sa parehong palapag, mayroon talagang isang computer sa loob. Masayang-masaya si Ye Fan, at kasabay nito ay nagtanong ng may pagtataka. Assistant Chen, kung hindi ko sasagutin ang tanong, saan mo ako aayusin na pumunta? Ang opisinang ito, sumagot ka man ng tama o hindi, ito ba? Nawala ang ngiti ni Ye Fan doon, niloko na naman siya ni Su Qingzhou. Mayroon din ba siyang IQ na 180 pagdating sa paglalaro? Kung niloloko ka, malilin lang ka. Napakalawak din ng puso ni Ye Fan. Dati, kapag naglalaro siya, pumupunta siya sa mga internet cafe o kaya'y pumupunta sa bahay ni Ma'am Umo para maglaro bilang tutor. Sa pagkakataong ito, mayroong isang opisina at isang computer na may mahusay na pagganap. Hindi makapaghintay si Ye Fan na ipakita ang kanyang kakayahan. Nang buksan ni Ye Fan ang computer, naglagay si Chen Ya ng makapal na stack ng mga dokumento sa mesa ni Ye Fan. Ano? Sinulyapan ito ni Ye Fan, ang takip ay puno ng French. Sinabi ni Mr. Su na marunong kang magsalita ng French, kaya ito ang dapat mong tapusin sa 3 araw na ito. Pagkatapos magsalin ayon sa format, ay print ito at ibigay sa akin. Nasa tabi mo ang opisina ko. Napaka-formula ng tono ni Chen Ya. Napakurap si Ye Fan at nalaman na ito ang data ng pagsusuri ng isang kumpanyang Pranses, na lahat ay nagtala ng katayuan sa korporasyon ng kumpanya noong nakaraang taon. Ngunit malinaw naman, ang impormasyong ito ay pinag-isipan ng gusto upang makuha ito, at ayokong i-leak ito, kaya hindi na ako nakahanap ng ibang kumpanya ng pagsasalin. So may trabaho pa talaga ako. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pag-ungol, tila naisip na ito ni Su Qingzhou. Kalokohan, nalilito ka ba? Hindi sinusuportahan ng kumpanya natin ang mga tamad. Pagkatapos magsalita ni Chen Ya, huminga siya ng malamig, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Oo. Nakangiting tumanggaw si Ye Fan, ngunit nang umalis si Chen Ya, agad niyang nilock ang pinto ng opisina. Bumalik sa iyong computer at simulan ang pag-download ng laro. Chapter 0024 Ikaw ba talaga? 0024. Tulad ng inaasahan sa isang malaking kumpanya, ang bilis ng internet ay talagang mabilis. Itinabi ni Ye Fan ang stack ng mga dokumentong isasalin, at abala muli sa pagbibigay ng QQ. Sa sandaling mag-login ako sa QQ, titingnan ko na sana kung mayroong anumang mataas na sweldong trabaho sa paglevelang ng kuryente, ngunit ang isang kaibigan na nagngangalang, municipal mo, ay nagsimulang iling ang bintana ng marahas. Woo! Guro, sa wakas ay online ka na. Halika sa aking bahay at tulungan akong ipaglaban ng hari. Ang master ng Mu-County na ito ay, estudyante, ni Ye Fan, si Mumumo. Sumandal si Ye Fan sa likod ng kanyang upuan, nagsindi ng sigarilyo, nag-type, at sinabing, kaklase, nasa trabaho ang guro, at mayroon ka pang 1 buwan bago magsimula ang paaralan. Dapat mong pag-aralan muna ang iyong takdang aralin. 500 yuan. Tulong muna. Nagmadali akong bumalik sa brilyante. May baon akong pera. Nagpadala kaagad ng mensahe si Mumumo. Nang makita ang salitang, pocket money, ipinakita ni Ye Fan ang isang ngiti sa kanyang mukha, at mabilis na nag-type ng isang linya ng mga salita, dahil sa kaklase mo, masyado kang makasarili, tutulungan ka ng guro. Hihi, Mr. Ye, anong ginagawa mo? Oras na para pumunta sa bahay ko. Masayang tanong ni Mumumo. Sumagot si Ye Fan, nasa kumpanya ako ngayon, at may computer dito, para matulungan kitang mag-level up nang hindi pumunta sa bahay mo. Ano? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Saang kumpanya? Nagmamadaling tanong ni Mumumo. Splendid Group, pagmamalaki ni Ye Fan. Pagmamayabang. Ang threshold para sa Splendid Group ay ang makapagtapos sa isang pangunahing universidad, at dapat itong i-screen ng paisa-isa. Wala ka bang diploma sa elementarya? Pinitik ni Ye Fan ang upos ng sigarilyo, nalaman niyang walang ashtray sa tabi niya, kaya diretso niyang inilagay ang ashtray sa mesa. Ang iyong guro, ako ay gwapo, nasakop ko ang amo ni Jinxio at naging isang espesyal na katulong, sabi ni Ye Fan. Ilang beses na tumawa si Mumumo, baliw, paranoid, nag-hallucination ka ba nang makita mo ang magagandang larawan ni Su Qingzhou, at marami siyang sinulsal. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang malupit na katotohanan. Tinatawag siya ng maraming tao sa Kuanhuahay na demonyo sa likod niya. Siya ay isang sikat na iceberg girl na gagawin ang lahat upang makamit ang kanyang mga layunin. Maraming tao ang tumatawag sa kanya na walang emosyon na makinang kumikita ng pera. Sumimangot si Ye Fan at sumagot.
Kung tungkol sa gayong pagmamalabas, ang mga makina ay naririto. At saka, paano mo malalaman? Kung tutuusin, ang Panginoon ng county na ito ay isa ring munting babae ng upper-class society sa Huahay, at si Su Qingzhou ay isa ring lalaki sa mundo ng negosyo. Marami na akong narinig na ganitong balita. Saglit na natahimik si Ye Fan, bumuga ng usok, at naniwala ng kaunti sa kanyang puso, ngunit kasabay nito ay naawa kay Su Qingzhou. Kahit na nagdala siya ng malaking kita sa kumpanya, hindi niya alam kung gaano karaming tao ang napupuot at umaabuso sa kanya. Sa huli, pagkatapos ng paulit-ulit na pag-uulit ni Ye Fan, at tubiling tinanggap ni Mumumo ang katotohanan at pumayag na hayaang magsanay si Ye Fan online. Si Ye Fan ngayon ay kumikita na ng malaking pera, ngunit ang kumita habang naglalaro ay palaging ang gusto niyang gawin, kaya ang 500 yuan na trabaho ni Chen ay napakasaya rin na pumalit. Gayunpaman, bago maglaro, nilayon ni Ye Fan na isalin ang mga dokumento sa nakalipas na 3 araw, upang hindi maibawas ni Su Qingzhou. Binuksan niya ang makakapal na mga dokumento at sinipat ang mga ito. Nang maglaon, nalaman ko na ang Pranses ay hindi masyadong mahirap. Ang lahat ng mga ito ay karaniwang ginagamit na mga salita sa negosyo, at walang mga kakaibang salita sa siyentipikong pananaliksik, kaya hindi mahirap isalin. Tiningnan ni Ye Fan ang French document, sabay kamay sa keyboard. Pindutin ang pag-type at ipasok ang isinalin na data. Nakumpleto ni Ye Fan ang 3 araw na gawain sa loob lamang ng 2 oras. Nagtimpla pa siya ng 1 tasa ng kape at pumunta sa banyo sa gitna. Matapos makumplito ang gawaing ibinigay ni Su Qingzhou, nagsimulang maglaro si Ye Fan. Ang laro. Walang kamalay-malay, 11:00 ng tanghali, naglaro lang si Ye Fan nang dumating ang boses ni Chenya mula sa labas ng opisina. Ye Fan, buksan mo ang pinto. Anong hinaharang mo? Mabilis na isinara ni Ye Fan ang laro at tumakbo para buksan ang pinto. Hehe, Assistant Chen, hinahanap mo ba ako? Pumasok si Chenya sa opisina, naamoy ang malakas na amoy ng usok, at nakita ang gulo ng upos ng sigarilyo at uling sa mesa, ang kanyang mukha ay madilim. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na manigarilyo sa opisina? Napakamot ng ulo si Ye Fan, walang nagsabi sa akin na huwag. Ikaw. Sinaman siya ng tingin ni Chenya, sa susunod, pumunta ka sa smoking room sa 55th floor para manigarilyo ako. Pumayag si Ye Fan, ngunit hindi niya ito sineryoso, kailangan niyang maglakbay ng higit sa 10 palapag para hamahit ng ilang sigarilyo. Lu, buhay ka pa ba? Napatingin si Chenya sa screen ng computer at ninisyon, saan nakatago ang iyong mga laro? Bakit hindi mo ito laruin? Ituloy ang paglalaro. Natigilan si Ye Fan saglit. Dapat ay itinago niya ang lahat ng mga icon ng laro, Chenya. Paano mo nalaman? Nang makita ang sorpresa ni Ye Fan, sinabi ni Chenya ng masama, ano ang gagawin mo kapag naiisip mo ang aming panloob na teknikal na departamento sa Jinxio? Ang mga computer ng mga empleyado ay bumubuo ng abnormal na trapiko, at may mga na-download na file ng laro. Naglalaro sa opisina, hindi talaga namin alam. Gustong umiyak ni Ye Fan ngunit walang luha, ito ay masyadong malupit, para masubaybayan pa ang mga computer ng mga empleyado. Hindi pa siya naging white-collar worker noon, kaya hindi niya alam na may ganoon pala. Isusumbong ko ito kay President Su. Hindi ka nagsusumikap, ngunit naglalaro ka. Ayon sa mga regulasyon ng kumpanya, 20% ng iyong sweldo ang ibabawas. Pagkatapos magsalita ni Chenya, umiling siya at umalis. Nang marinig ni Ye Fan ang 20%, hindi ba 10,000 yuan na iyon? Aling linya ito? Nagmamadali siyang sumigaw, teka. Tapos na ako sa trabaho, hindi ba pwedeng ibawas nito ang sweldo ko, wala na akong ibang gagawin. Tumalikod si Chenya at ninisyon, ano ang sinasabi mo? Nakumpleto mo ang 3 araw na trabahong iyon. Gawain sa pagsasalin. Oo, kinuha ni Ye Fan ang isang nakaprint na dokumento at iniabot ito kay Chenya, kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo, wala lang akong oras para dalhin ito sa iyo. Noong una, naramdaman ni Chenya na nagsasalita si Ye Fan, ngunit nang maisip niya ang pagpasa ni Ye Fan sa pagsusulit ni Su Qingzhou sa umaga, nakaramdam siya ng kaunting tambol sa kanyang puso. Ito ang 3 araw na workload na inayos para sa kanya ayon sa mga kinakailangan ng mga propesyonal na tagapagsalin. Magagawa ba talaga ito sa isang umaga? Kinuha ni Chenya ang dokumento ng may pag-aalinlangan, at binaligtad ito saglit, nakasimangot ng lalo. Bakit parang, tapos na ba talaga? Ngunit ito ay talagang hindi ka panipaniwala, kaya tumakbo pa rin si Chenya sa computer, binuksan ang isang French translation software, at nagsimulang random na pumili ng ilang mga salita upang kumpirmahin ang pagsasalin. Medyo matigas ang ekspresyon ni Chenya nang pumili siya ng higit sa 20 salita at nalaman niyang napakatumpak ng lahat ng pagsasalin. Itinulak niya ang kanyang salamin, ang kanyang mga mata ay medyo naguguluhan at medyo nagulat, at maingat niyang tiningnan ang mukha ni Ye Fan. Mata, paano mo nagawa? Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Chenya. Hindi kailangan ng lalaking ito na maghanap ng impormasyon at mag-isip tungkol dito kapag nagsasalin siya. Kailangan ng French para maging isang mother tongue para magawa iyon, di ba? Makatuwiran na kahit na ito ay isang komersyal na dokumento sa Chinese, nangangailangan ng maraming pag-iisip upang basahin ito.
Sinabi ni Yefan na may maluwag na ekspresyon, mahirap ba ito? Titingnan ko lang ang nakaraan at isasalin ito. Siya nga pala, may isang salita sa dokumentong ito na maaaring mali ang spelling ng kumpanyang Pranses, kaya minarkahan ko ito at inedit. Maaari mong kumpirmahin ito. Pakiramdam ni Chenya ay medyo nawala ng kontrol ang kanyang isip, nalaman din ng taong ito ang mga pagkakamali ng French wording. Hindi ko maiwasang magtanong ng medyo matamlay, saan? Sa ikapitong pahina, ang kulay ng balahibo ng lama ay nakasulat, ang châtain ay kayumanggi, ginagamit nila ang kayumanggi, dapat itong John Brown, ang dalawang ito ay hindi magkapareho. Magkaibang kulay, tingnan kung ganoon nga, sabi ni Yefan. Huminga ng malalim si Chenya, tumingin kay Lifan na may masalimuot na mga mata, at natahimik saglit bago sinabing, tanghal iyan na, bumaba ka para kumain, ibibigay ko ang mga materyales kay President Su. Si Yefan ay talagang nagugutom, ngunit siya ay nagtanong pa rin ng may kaba, Assistant Chen, pagkatapos ay ang aking sweldo. Kalimutan mo na ito sa pagkakataong ito, ibabawas ko ito para sa iyo kapag naglaro ako muli. Malamig na sumangot si Chenya, isang bugzo ng hangin na parang lumabas. Maganda ang mood ni Yefan nang mabalitaan niyang hindi niya babawasan ang pera, Assistant Chen, tanghali na, hindi ba kayo maghapunan ni Mr. Su? Sabay na tayo. Huwag kang kumain ng tanghal iyan, ingatan mo ang sarili mo. Sinabi ni Yefangson, kung pamayat ka pagkatapos mong nasa airport, ikaw ay magiging basin. Gayunpaman, wala siyang pakialam kay Chenya, ngunit si Su Qingzhou ay hindi man lang kumain ng tanghal iyan sa trabaho, na naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting pagkabalisa, lalo na pagkatapos marinig ang sinabi ni Mumumu noon, naawa siya sa isang babae. Ang babaeng ito ay nagtatrabaho ang pagiging seryoso ay isang bagay, ngunit paanong hindi ka makakain? Hindi dapat alam ni Tia Jiang sa pamilya ang tungkol dito, kung hindi, kailangan niyang mag-alala hanggang mamatay. Habang nasa isip ang mga bagay na ito, sumakay si Yefan sa elevator pababa at pumunta sa restaurant ng staff ni Jingxiu. Bilang isang nakalistang kumpanya, hindi na kailangang banggitin ang pagtrato sa mga empleyado, at ang restaurant ay may eleganteng kapaligiran. Gumagamit ito ng kombinasyon ng mga Chinese at Western buffet, na nagpapahintulot sa mga empleyado na pumili kung ano ang gusto nilang kainin. Pagkatapos mag-load si Yefan ng isang plato ng pagkain, tumingin siya sa paligid. Halos lahat ng empleyado ng Jingxiu Group ay mga babaeng empleyado. Bagamat maraming dilag, gusto rin niyang maghanap ng lugar kung saan nakakonsentrate ang mga magagandang babae. Ano? Maya-maya pa ay may tumawag sa kanya mula sa likod ng boses ng babae. Yefan, ikaw ba talaga? Chapter 0025 Gusto mo bang marinig ang katotohanan? 0025 Lumingon si Yefan at nalaman na sina Lu Xiaolian at Yu Yingying ang nagkita noon sa bar, at ang dalawang babaeng white-collar worker sa sales department ay naghahanap din ng upuan na may plato. Natural na masaya si Yefan na kumusta kapag nakita niya ang mga taong kilala niya, kamusta na kayo, hindi ba nandito si Sister Yu Ying? Ha, nakikita mo lang ang kapatid mong si Yu Ying, di ba? Nagkunwaring nagseselos si Lu Xiaolian. Mataimtim na tumango si Yefan, oo. Matapos matigilan ng dalawang babae, pareho silang naaliw at humajijek. Hindi pa bumabalik si Minister Fang mula sa isang business trip, ngunit nabalitaan namin mula sa ministro na ikaw ay naging pangalawang katulong ng aming Pangulo. Kahanga-hanga ka, at hihilingin kung alagaan mo kami sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Yu Yingying. Mapait na ngumiti si Yefan sa kanyang puso. Siya ay pansamantalang manggagawa lamang sa loob ng 3 buwan. Sino kaya ang aalagaan niya, kaya sabi niya, hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapagtrabaho. Baka matanggal ako sa trabaho mamaya. Dapat marami kang kakayahan kung magagawa mong magustuhan ka ng ating Presidente Su. Si Presidente Su ay mahigpit sa mga tao, seryosong sabi ni Yu Yingying. Nako, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Sa hinaharap, lahat ay nasa iisang kumpanya, at magkakaroon ng pagkakataong mag-chat. Humanap muna tayo ng upuan. Halos puno na ito, sabi ni Lu Xiaolian. Lumingalinga si Yefan sa paligid at nakitang may isang medyo bakanteng mesa malapit sa bintana sa hindi kalayuan, at may isang babae lamang na nakaupo doon na kumakain. Ang susi ay ang babaeng ito na kilala pa rin niya ay ang kapitan ng security team, si Shu Lingshan. Punta tayo dyan. Naramdaman ni Yefan na medyo maganda ang hitsura ni Shu Lingshan. Kung ikukumpara sa napakaraming dilag sa restaurant, wala siyang ligaw na estilo. Ngunit natahimik ang ekspresyon ng dalawang babae, at bamulong si Lu Xiaolian, nakaupo si Kapitan Shu, huwag na tayong umalis. Nakaramdam ng kakaiba si Yefan, bakit? Hindi niya tayo kakainin. Nabalitaan ko na si Captain Shu ay isang sundalo, napakahigpit. Hindi ka masyadong makapagsalita kapag kasama mo siya sa pagkain, at hindi ka makakapagsalita ng mali. Kailangan mo ring maging disiplinado kapag kumakain ka. Kung i-provoke mo siya ng kaunti, matuturuan ka ng leksyon. Napakabangis niya sa mga babaeng empleyado, lalo na sa mga lalaking empleyado. Ang pangunahing punto ay siya ang pinagkakatiwalaan ni President Su, at ang mga ordinaryong high-level executive ay hindi nang ahas na guluhin siya.
Noong nakaraan, maraming mga batang talento mula sa kumpanya na gustong ituloy siya, ngunit lahat sila ay napahiya at walang silbi sa kanya. Dalawa lang ang bakanteng mesa sa tabi ni Shu Lingshan. Lahat pala takot sa kanya. Gayunpaman, walang pakialam si Ye Fan. Una, masikip talaga sa ibang lugar. Pangalawa, hindi siya natatakot, kaya sinabi niya, pagkatapos ay ipagpatuloy ang paghahanap sa kanya, pupunta ako at maupo. Ang dalawang babae, dumiretso si Ye Fan sa mesa ni Shu Lingshan at umupo sa tapat ng babaeng security captain. Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ng maraming tao sa restaurant, at maraming tao ang nahulaan kaagad, isa pang lalaki ang magiging malas. Isa itong rosas na may tinak, naisip ng lahat. Sumimangot din si Shu Lingshan, na parang hindi niya inaasahan na may uupo, at nang tumangala siya at nakita si Ye Fan, mas nagulat siya. Ikaw ba? Oy Captain Shu, nagkita tayong muli, sabi ni Ye Fan, at sinimulang kainin ang sinangag sa plato. Pumunta ka sa ibang table, ayaw kitang makita, bakas ng pagkasuklam ang mga mata ni Shu Lingshan. Kaninang umaga lang niya nakuha. Alam mo, nakahanap si Su Qingzhou ng bagong assistant, si Ye Fan. Nalutas din ito ang ilan sa kanyang mga nakaraang pagdududa. Pagkatapos ng lahat, kung si Su Qingzhou ay umiibig kay Ye Fan, hindi niya ito aaminin kung siya ay papatayin. Gayunpaman, ang hitsura nitong damahiyain at buhong na lalaki ay labis siyang naiinis. Hindi pa rin niya naiintindihan kung bakit maghahanap si Su Qingzhou ng isang lalaking katulong. Captain Shu, kailangan mong maging makatwiran, walang panuntunan kung sino ang hindi pinapayagang umupo sa mesa dito, tama ba? Sabi ni Ye Fan. Pagkatapos ay pumunta ka sa susunod na mesa, ang mesa na iyon ay walang laman din, sabi ni Shu Lingshan. Umiling si Ye Fan, hindi. Bakit? Sumimangot si Shu Lingshan. Sumagot si Ye Fan, dahil gusto kong manood ng mga dilag na kumakain, ikaw ang pinakamaganda dito sa ngayon. Ang mukha ni Shu Lingshan ay hindi masyadong patas, ngunit ngayon ay makikita na ito ay naging kulay rosas. Marami rin ang manliligaw sa kanya, ngunit wala pang nang-ahas na magsalita ng prangka at bastos tungkol sa kanyang hitsura. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinagalitan sa mahinang boses, Rogue. Sinusubukan mo ulit. Inosenteng sinabi ni Ye Fan, sinabi ko na ikaw ang pinakamaganda dito, kaya hindi ito gagana. Kapag sinabi mo pa, bubugbugin kita. Ikaw. Tinitigan ni Shu Lingshan ang isang pares ng mga mata ng almond. Tahimik na kinuha ni Ye Fan ang isang baso ng orange juice at humigop, kung gayon, hindi ko sasabihin sa iyo, huwag mo akong hampasin. Ang lalaki ay napakalambot bigla, ngunit si Shu Lingshan ay walang mapupuntahan, at palagi niyang nararamdaman na siya ay niloloko ni Ye Fan, na nagpalungkot sa kanya. Matapos yumuko ang kanyang ulo at uminom ng ilang subaw ng pagkain, hindi komportable si Shu Lingshan, dahil sa sandaling tumangala siya, makikita niyang nakatitig si Ye Fan sa kanya. Nag-e-enjoy si Ye Fan sa sandaling ito, dahil nalaman niya na mula sa anggulong ito, makikita niya ang magandang tanawin mula sa neckline ni Shu Lingshan. Hindi ko inaasahan na siya ay talagang napaka-sexy, napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso. Anong tinitingin-tingin mo? Tanong ni Shu Lingshan. Napakurap si Ye Fan, gusto mo bang marinig ang katotohanan? Kalokohan. Ang itlog sa plato mo, seryosong sabi ni Ye Fan. Wala akong itlog sa plato ko. Nagsinungaling ka. Galit na galit si Shu Lingshan at hinampas ang mesa. Nagulat ito sa mga taong nakapaligid sa kanya, sa pag-aakalang baliw ang bata, kahit isang tigre ay nangangahas na mangmolestya sa kanya. Kinuha ni Ye Fan ang isang fried chicken leg, kinagat ito at sinabing, Captain Shu, ngayon ka lang talaga nagkaroon ng itlog, nakalimutan mo bang kainin ito? Go to hell. Lustful wolf. Akala mo ba hindi ko alam? Kung hindi ka magsasabi ng totoo, bulagin kita ngayon. Kinuha ni Shu Lingshan ang tinidor ng hapunan sa kanyang kamay at agresibong sinabi. Paano aaminin ni Ye Fan at bumantong hininga, I'm so honest, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Saka ano ang sinasabi mong tinitingnan ko? How dare you make excuses? Sa tingin mo ba talaga tinatakot kita? Naramdaman ni Shu Lingshan na gusto niyang turuan ng leksyon ang lalaki, ang tinidor sa kanyang kamay ay biglang tumusok sa mga mata ni Ye Fan. Nang makita ng maraming tao ang eksenang ito, napalingon sila at hindi na makayanang manood pa. Nakakatakot talaga. Gayunpaman, hindi gumalaw si Ye Fan, nakaupo roon na nakangiti, pinapanood ang pilak na tinidor na umaabot ng wala pang 1 sentimetro sa harap ng kanyang mga mata, ngunit hindi man lang niya kinusot ang kanyang mga talukap. Siyempre, si Shu Lingshan ay hindi maaaring tumusok ng isang tinidor sa mata ng isang lalaki, ngunit karamihan sa mga tao ay matatakot sa ganoong biglaang pagkilos, at huli na para umiwas, at ito ay medyo nakakahiya. Maging ang mga taong nakakita nito sa tabi niya ay naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan, sobrang nakalawit. Hindi natakot si Ye Fan, tinitigan siya ng mahinahon, sa halip ay napahiya ito kay Shu Lingshan. Captain Shu, lahat ay nanunood, hindi magandang maglaro ng sobrang kapana-panabik. Tumawa si Ye Fan sa loob. Tutukan man ng baril ng babae ang ulo niya, hindi siya matatakot. Ano ang tinidor? Gayunpaman, ang nakakatakot na aksyon ni Shu Lingshan ay medyo hindi nasiyahan kay Ye Fan.
Hinahangaan lang ang kagandahan, tulad ng isang malaking puot. Ang kamay ni Shu Lingshan na nakahawak sa tinidor ay nanginginig sandali, nagtataka kung bakit biglang naging matapang ang taong ito. Bagamat hindi siya kumbinsido, naiinis lamang ni Shu Lingshan ang kanyang kamay, medyo matapang ka, ililibre kita ngayon, at kung maglakas loob kang tumingin sa iyo, papatayin kita. Si Ye Fan ay tila nakangiti ng tapat. Sabi, Kapitan Shu, maaari ba akong magtanong sa iyo? Ano? Galit na sabi ni Shu Lingshan. DOF ka ba? Matapos mapagtanto kung ano ang problema, ang mga mata ni Shu Lingshan ay napuno ng pagpatay na layunin, at siya ay sumigaw, Bastard! Sinisilap mo talaga ako. Bago siya matapos magsalita, napagtanto ni Shu Lingshan na hindi maganda ang sitwasyon, ano ang ginawa niya? Maaaring isigaw ang pangungusap na ito sa publiko. Oo naman, 12-12 ng mga pares ng mga mata sa restaurant ang tumingin sa ibabaw na may kakaibang mga mata. Pulang-pula ang mukha ni Shu Lingshan kaya nasunog ang kanyang mga tainga, at tinapakan niya ang kanyang mga paa sa galit. Hindi pa siya napahiya ng ganito sa kumpanya. Ye Fan, sumama ka sa akin. Ayaw ni Shu Lingshan na maging magaspang sa restaurant. Hindi pa ako tapos kumain, umiling si Ye Fan. Ikaw. Natagpuan ni Shu Lingshan na maraming tao ang tumatawa, at sa sobrang galit niya ay nangagat ang kanyang mga pilak ng ngipin, at direktang ginamit niya ang isang kamay upang makuha ang kwelyo ni Ye Fan. Ngunit biglang sumandal si Ye Fan at umiwas lang. Inakala lang ni Shu Lingshan na siya ay mapalad, muli siyang umikot sa mesa at hinawakan ang isang kamay patungo sa balikat ni Ye Fan. Pagtatapos ng kabanatang ito. End of this chapter.